Ito pa. Ah, pag-usapan naman natin. Naku po. Ito, alyansa mukhang paubos ng paubos. Mga kababayan, nung nakaraan, nagsalita itong si Amy Marcos, itong si mga Bilyar, ganon din itong si Pia Cayetano, 'di ba? Hindi nagsalita si Pia, pero nagsalita itong si Alan Peter Cayetano. Kaya ang boto natin noong una 9-3. Ngayon naman mga kababayan, yung pagkakadampot kay Digong, nagsalita na rin itong si Tol Tolentino, mga kababayan, na ang pagdampot daw kay Digong ay illegal because wala na rin daw jurisdiction sa atin ang ICC. Itong mga abogadong to talagang binabaliktad eh. Hindi nyo ba nakita? Supreme Court ruling 15-0. Hindi nyo ba alam yon, Francis? Ha? RA 9851. Oh, pag sinabi nyo pa rin na illegal ang pag-aresto, hindi na po applicable sa kanya yung Article 59 na sinasabi ni SAS because mga ka-GP Natics, hindi na po applicable sa kanya yon kasi hindi na tayo member, mga kababayan, ng ICC. So kasalanan ni Digong yon, hindi kasalanan ng administrasyon na to. Yun ang consequences ng kanyang pagkalas sa ICC. So kung hinahanap ninyo ang competent court, mga kababayan, hindi na ang Pilipinas ang competent court, kundi ang local court ng Netherlands. Oh. Yes po, BJ Migs, tinawag po ni Duterte na stupid po ang Panginoon. Tapos pa prayer rally sila. 'Di ba? O ito po yung kay Tolentino. Sabi ni Tolentino, Tolentino saddened by Duterte's arrest, insists ICC has no jurisdiction. Senator Francis Tolentino Tuesday, ngayon po yan, said that the International Criminal Court or ICC has no jurisdiction over former President Rodrigo Duterte who is currently detained at a prison complex in, di ko alam kung paano basahin to eh, somewhere in The Hague, okay? He reiterated his position. One, he said he has maintained for the past 3 years during an interview with billionaire channels, news channels at the forefront hosted by Karen Jimeno. Tolentino, who is seeking re-election in 2025, cited his academic background in international law as a basis for his stance. Okay. Ito mga taong to, akala siguro nila mga kababayan, nung, di ba bago po ang pangyayari, bago ang sakuna sa ICC, ang inaantay natin, masimulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero, ang mga senador, nadula si Senator Tolentino, Senator Chis Escudero, na walang kumukontra sa kanya at majority ng mga senador ay gusto po na July na simulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Do you think the reason why, bakit ganon, mga kababayan? Siyempre, kapag nasimulan ang impeachment trial ni Sara Duterte as the soonest, lalabas po ang totoo. Lalabas po, mga kababayan, kumbaga, yung kanilang stance kay Sara Duterte at sa mga Duterte ay mabubuking. Kaya gusto nila ng patagalin, hindi masimulan kaagad para pwede silang makapagtago sa alyansa. Bakit kanyo? Kasi sa alyansa, mga kababayan, pag sinabi na sitting president incumbent, nasa kanila po ang makinarya. Siyempre, mga kababayan, mas marami ang suporta. 'Di ba? Kaya itong mga to nakita natin, biglang kumabilang bakod. Pero iba yung kanilang nasa puso. Yung puso nila nandun sa kabila. So ginagamit lang ng coalition na to or ng pangalan ng alyansa para manalo.
So kung titingnan natin, pagdating po ng nakaupo na itong mga to, ang akala natin kakampi natin, yun pala, sila ang susuwag sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo matuto na tayo doon sa unit team na naging itim. Na sila mismo ang sumusuwag sa atin dahil lang pala sa vested interest, dahil gusto nilang magtago sa nangahabol kay Sara Duterte. Kaya pinili niya na maging vice president kasi when they were actually made the survey, mga kababayan, pang-apat si Sara Duterte. So, hindi siya winnable. Hindi siya mananalo. Kaya pinili nila, they choose to be the vice president under PBBM, under unit team, para maprotektahan siya sa pinagtataguan niya. I don't know kung anong pinagtataguan niya na yon. Pero ako, nagkaka-idea na ako na ang pinagtataguan nila, mga kababayan, yung confidential funds doon sa Davao during nung siya ay mayor. Hindi lang yon. Siyempre, pati yung joint account nila ng tatay niya. At hindi lang yon. Pati sa EJK, nadadama yung kanyang pangalan. So maraming aspect. Ngayon, hindi po pinahihintulutan. Ako palagay ko, magalit kayo sa akin kung magalit. Mukhang ito, pinapakita sa atin ng Panginoong Diyos. Kung sila nakapagtago na hindi masimulan yung hearing or yung impeachment trial ni Sara Duterte, pero ibinigay naman sa atin yung ICC. 'Di ba? Pagbigay sa atin ng ICC, eto na. Naglabasan ang tunay na ugali ng mga kakampi ni Duterte. Nabuking. Kayo, iboboto nyo pa ba? Itong mga taong to? Na niloloko lang tayo? Alam naman nyo kung sino, kung paano to nakapasok din sa, mga kababayan. Bakit naging senador ito? Dahil din kay Duterte. Diba? Yung mga magmumura dyan, tanggalin na natin. Para hindi na kayo kumita. Akala nyo, ha? Sabi ni Doc Ami Balmeo, baka pwede natin pakalat yung pagmumura ni Duterte sagad ng maalala ng mga maka-DDS. Sa Facebook po, nakalat na natin yan, mga ka-GP. Okay? Sabi ni Richard Garrido, napakalaking halaga ang dahilan ni Cheese Escudero. Napakalaking halaga ang dahilan. Pera ba yan? Halaga nga, GP, di pera. Sabi, who knows, yung budget ng Davao, isa sa dahilan baka ayaw nilang iba makaupo sa pagka-mayor, baka malaman. Pwede rin. Diba? Pwede rin, mga kababayan. Kasi, sa totoo lang, dyan pa lang, marami pang lalabas. Ngayon nga ang dami ng mga lumabas na mga pangalan Budol na pangalan, mga kababayan. Dati, Mary Grace Piatos lang. Iba na ngayon. Hindi lang din Yoyoy Villamin. Marami na ngayon. Kakaibang pangalan. Gina 31, Yolanda Reyes, lumabas ang mga kulay nila. Huwag nang iboto. Kaya nga sabi ko sa inyo ipinapakita na sa atin ang nasa itaas. Mga kababayan, yung tunay na pagkatao ng mga taong ito. 'Di ba? At least maaga pa lang makikita na natin. Ako ipopromote ko, wag natin iboto. 'Di ba? Bakit mo iboboto yung mga taong alam naman nila Supreme Court ruling 15-0. At sinasabi doon na tayo ay may obligasyon pa rin kahit wala na tayo, mga kababayan, sa Rome Statute. Susan Nasigaw, hi GP. Ikaw yung vlogger na follow ko long time ago. If I'm not mistaken, ka-birthday ng mister ko ang baby mo. 18 of March. Hindi po. Hindi po. Yung sinasabi nyo na March, Susan Nasigawa, hindi po. Ang may birthday na vlogger ng March, si JDB, March 8. Siya po yun, si JDB. March 8. Pero hindi po 18. Okay? Anyway, salamat po Ma'am Susan Nasigawa na sa pag-follow po sa akin. Shoni Hess, kaliwat kanan ng kalaban ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga mga kababayan, alam nyo,
Alam naman natin ang takbo ng politika magulo eh. Kaya tinutulungan lang natin ang Pangulo. Mga kababayan, hindi lang ito. Bibigyan ko na po kayo ng isa pang idea. Kanina napigilan ako, kaya lang di pa rin kumpleto. Alam nyo ba, meron pang isang tumatakbo, sa local naman may tumatakbo na isang, mga kababayan, di ko muna papangalanan, pero member daw po ito ng PDP, na akala ko pa sila ay galit sa droga. Eh mukhang, mga kababayan, yung pangalan nila ay nakakaladkad sa bato. Hindi lang basta bato, ito po ay mamahalin. Yung ibinibintang kay PBBM na nagko-coke, yun daw po. Mga kababayan, Diyos ko, ay nako. Kaya dapat makilala natin yung mga lugar-lugar ninyo ha. Taga Malabon, sino mga taga Malabon dito? Member ng PDP, mga kababayan, yung sinasabi nila. Pero syempre, pag nakuha ko na yung kompleto, saka natin ilabas. Kasi mahirap na, 'di ba? Kasi itong sinasabi nila na politician na to, mga kababayan, isa pa sa mga tawag dito, parang may kinalaman po doon sa Alabang Boys. Natatandaan niyo yung Alabang Boys na nahuli? Pero nagkaroon po ng, di ko alam kung kasunduan. Di ko alam. Okay, sabihin niyo po kung kahit na ano. Sige, sabihin niyo sa akin lahat ng masama na gusto niyo, bahala po kayo. Pero kayo lang po ang sasakit yung mga puso. Dahil di naman, alam niyo manhid na po tong tao na to simula pagkabata, simula 7 years old. Ako po, ang ginagawa sa akin, pagkain ko na po yung almusal, yung pambabalahura sa akin. Tanghalian, hapunan, with merienda pa. Oy, advance happy birthday po kay Ma'am Josephine Gilaco ha. Nako, mabuhay ka hanggat gusto mo, ma'am. Ano ang handa? Pahingi. Dinaya Makawa, shoutout po sa inyo. Joselito Nacionales, Karina Villaruser, butit nandyan po kayo na bumibira sa mga demonyong Dotae, Digonggong Duterte, Family Demonyo, Pamilya Duterte. Nako, basta tayo po mga ka-GP Natics, nandun lang tayo sa tama, no? Sabi ko nga ang gobyerno binabanatan ko rin, 'di ba? Alam nyo naman yan, hindi tayo katulad ng ibang mga vlogger na himod puwet. Tayo, pag may problema sa gobyerno, PCO, alam nyo, binabanatan ko ang PCO. Di ba nung hindi sila sumasagot sa mga fake news? Kaya nga ngayon, natutuwa ako, ang PCO talagang very active. Sa pangunguna ni Claire Castro. Sorry, Sir Jay, medyo parang angat si Claire Castro ngayon kaysa sa'yo. Hindi ko alam kung anong function mo dyan. O I mean, kung ano talaga yung ginagawa mo. Pero okay na sa akin, dahil parehas naman kayo na na-appoint ni Attorney Claire Castro. Di ba? Eto mga kababayan, ay habol ko na lang din po.